I'm sorry ma'am, but Sir Baron is busy right now. Magalang na sagot ng sekretarya ni Baron kay Celine nang tanungin niya ito kung pwede ba niyang makausap ang boss ito. Nagpunta muli si Celine sa YB Jewelry para personal na kausapin muli ang binata sa naging atraso niya rito. Hindi susuko si Celine hanggang sa hindi niya makumbinsi si Baron na huwag na nitong ituloy ang banta nito. Wala pa naman sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko. Miss, this is important matter. Kailangan ko talagang makausap ang boss mo. Hindi sumusukong wika ni Celine. Hindi talaga siya aalis hanggat hindi niya nakakausap si Baron. Ma'am, busy po talaga si Sir Baron ngayon. Mahigpit po kasing bili ni Sir na huwag siyang iistorbohin ngayon. Kausap niya kasi si Attorney Feliz. Nanlaki ang mga mata ni Celine nang marinig ang sinabi ng sekretarya, lalo na nang maisip kung sino ang kausap ni Baron ngayon. Attorney Feliz? Banggit niya sa pangalan ng kausap na lalaki. Yes, ma'am. Shit. Miss, may idea ka ba kung ano ang pinag-uusapan nila? Nagbabaka sakaling tanong niya. I'm sorry, ma'am. Wala po akong ideya. Tumango lamang si Celine. Kinagat din niya ang kuko sa daliri. Paraan niya iyon para makapag-isip-isip siya ng maayos kung ano ang gagawin niya para makausap at kung paano niya makukumbinsi si Baron. Palakad-lakad din siya sa hallway habang mataman na nag-iisip kung ano ang susunod niyang hakbang. Napahinto siya sa paglalakad nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Baron at may lumabas sa isang matandang lalaki roon. Nahinuha ni Celine na ito si Attorney Feliz na tinutukoy ng sekretarya ng binata na kausap nito. Nang tuluyan ng nakalabas at nakaalis ang matandang lalaki, ay binalingan niya ang sekretary ni Baron. Lumapit siya rito at ipinatong ang kamay sa table nito. Oh, miss, umalis niyo yung kausap ni Sir Baron. Baka pwedeng makausap ko na siya. Pakisabi hinahanap siya ni Celine Martinez. Nakangiting wika niya sa babae. Nagkamot ito ng ulo, pero tumango naman. Salamat, ani niya rito. Maya-maya ay pinindot ito ang intercom na nakalapag sa mesa nito. Excuse me, Sir Baron. A certain Celine Martinez want to talk to you. Imporma nito sa lalaki. Hindi niyo po siya kilala, sir? Wika ng sekretarya na nakatingin sa kanya. Napakunot ang noo ni Celine nang marinig niya ang sinabi nito. Miss, sabihin mo kilala niya ako. Pamimilit niya rito. Muling nagkamot ito ng ulo. Pakisabi na lumabas siya sa opisina niya para makita niya ako at makilala. Pagpapatuloy niya. Okay sir, I'll let her in. Nakahinga ng maluwag si Celine nang sa wakas ay pumayag na si Baron na makapasok siya sa opisina nito para makausap niya ito. Thank you, Sir Baron. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ng binata iyon. Please, sit down miss. Iminesta ni Baron kay Celine ang visitor chair na nasa tapat ng mesa ng binata. Thank you sir. Pasasalamat niya rito nang tuluyan na siyang nakaupo. Pagkaupo niya ay agad niyang pinagsalikop ang mga kamay dahil sa kabang nararamdaman nang sa wakas ay magkaharap na sila ng binata. Ikaw yung babae kagabi? Ani ni Baron maya-maya. Akala niya ay hindi siya nito matatandaan. Mabuti naman at natatandaan na nito ang mukha niya. Nakangiting tumango si Celine. Mabuti naman at nakilala na siya ngayon ni Baron. Nice meeting you again, Sir Baron, wika niya. Nanatiling nakapaskil ang ngiti sa kanyang labi kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Lalo na sa klase ng tingin na ipinagkakaloob nito sa kanya pero tinatagal lang niya ang kalooban. By the way, I am Celine Martinez. Pagpapakilala niya sa sarili. What do you need from me? Hindi nito pinansin ang pagpapakilala niya. Masyado din itong straightforward kung magsalita at magtanong. Tumikim siya. Narito ako para humingi ulit ng patawad sa iyo. Sabi niya agad sa pakay kung bakit siya naroon sa opisina nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa rito. Ayaw niyang sayangin ang precious time na to. Sir, please, kahit ano gagawin ko, huwag niyo lang ituloy yung pagdedemanda.
Napasandal agad si Celine mula sa kinauupuan nang pasadahan siya ng tingin ni Baron mula ulo hanggang paa. Isinara din niya paitaas ang zipper ng suot niyang jacket nang huminto ang tingin nito sa mukha niya. Tumaas yata ang balahibo niya sa katawan sa sandaling iyon habang nakatitig siya sa itim na mata ni Baron. Sumatotal kasi ay may ideya si Celine kung ano ang laman ng utak ni Baron. I need you. Sir? Sa sandaling iyon ay gusto na niyang magtatakbo paalis ng opisinang iyon at kalimutan na ang balak na kausapin at kumbinsin nito. Pero ang walang hiyang mga binti niya ay ayaw makisama. Parang may malaking tipak na bato na nakadagan doon at hindi siya makaalis o makagalaw man lamang. Huminga na lamang siya ng malalim. Tumikim din siya para maalis ang barana na muo sa kanyang lalamunan. I'm sorry, pero hindi ako sang-ayon sa one night stand. Sir, iba na lang ang hingin niyo sa akin. Lakas loob na sabi niya kay Baron. Napakurap si Celine nang makita ang bahagyang pagsungaw ng ngiti sa labi ng binata. Pero hindi niya alam kung ngiti ba iyon o ano. Bigla kasing nawala iyon, pero kapansin-pansin ang kislap sa mga mata nito. Lalo tuloy itong gumwapo sa paningin niya. Natutokso tuloy siyang sumang-ayon sa nais ni Baron. Natutokso siyang makipag one night stand rito. Napatili si Celine sa isip sa itinatakbo ng isip niya sa sandaling iyon. Marahan din niyang ipinilig ang ulo para maalis kung anuman ang iniisip niya. It's not what I meant, Baron said. Mabuti naman kung ganoon. Nakahinga si Celine ng maluwag. Akala niya ay ang virginity niya ang kabayaran sa kasalanan na nagawa niya rito. Kahit gwapo ito, ay hindi niya ibibigay ang katawan niya rito para lang mabayadan ang naging kasalanan niya. Umayos ng upo si Celine. Tumikim muli siya. So, ano po ang ibig niyong sabihin na you need me? Tanong niya kay Baron. Do you know how to cook? Sa halip na tanong nito. Yes. What about household chores? Yes, sagot niya. Hindi maintindihan ni Celine kung bakit tinatanong sa kanya ni Baron ang mga bagay na iyon. Gayunpaman ay sinasagot naman niya ang mga tanong nito ng maayos. Marunong naman kasi siya sa mga gawaing bahay dahil pinili ni Celine ang maging independent at kailangan niyang matuto. Kailangan niyang pag-aralan ng mga gawaing bahay at proud siya sa sarili dahil kahit lumaki siya sa isang marangyang pamilya ay kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Magluto, maghugas ng pinggan, maglaba, maglinis ng bahay, at higit sa lahat, ang maglinis ng sariling banyo. Sisiw na sisiw iyon sa kanya. Sa tagal ba naman niyang nanirahang mag-isa, ay kayang-kaya niya ang mga iyon. Good, ani ni Baron na tumatango-tango pa. I want you to be my housemaid for 2 weeks, dagdag nito. Muntik nang malaglag ang panga ni Celine nang marinig niya ang sinabi ni Baron. Hindi, nalaglag nga. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Siya, si Celine Martinez, gagawin niyang katulong. Aba, ibang usapan na to. Kung tutuusin, ay maliit lang naman ang kasalanan niya rito. Kayang-kayang solusyonan. Iyon nga lang, ay ayaw ni Baron na magpaareglo sa naging kasalanan niya rito. Masyado kasing ma-pride ang Baron na to. Akmang magpoprotesta si Celine nang magsalita ito. I don't want to hear any protest from you. Now, you choose. I'll talk to my lawyer about this issue or you will be my housemaid for 2 weeks. Seryosong wika nito. Nakaramdam ng bahagyang alinsangan si Celine sa sandaling iyon kahit may aircon sa loob ng opisina ni Baron. Ibinaba niya ang zipper ng suot niyang jacket. Wala ka bang mga katulong? Sa halip na tanong niya. Choose. Masyado talagang dominante ang lalaking ito. Hindi man lang nito sinagot ang tanong niya. Bakit kasi sa dinami-dami ng kotse na pwede niyang mabangga, kotse pa ng dominanteng lalaking ito ang nabangga niya. Ang buhay nga naman. Bumuntong hininga na lang si Celine. Mas gugustuhin pa niya ang maging housemaid nito for 2 weeks kaysa ituloy ang pagdedemanda sa maliit na kasalanan niya rito. Mas pipiliin niyang magpaalipin rito ng 2 linggo kaysa magpaalipin siya habang buhay kapag nalaman ng ama niya ang nagawang kapalpakan ulit niya.
Okay, papayag na ako. Pagpayag na lang niya. Napataas ang kilay ni Celine nang makita ang bahagyang pagsungaw ng ngiti sa labi ni Baron. Ouch! Daing ni Jade nang pitikin ito ni Celine sa tenga nang tumawa ito ng malakas matapos niyang ikwento rito kung ano ang kinalabasan ng pag-uusap nila ni Baron kanina nang pumunta siya sa opisina nito. Tinawagan niya si Jade na magkita sila sa paborito nilang coffee shop matapos ang pag-uusap nila ni Baron. Kailangan kasi niya na makakausap sa sandaling iyon. Ang sakit naman iyon, Celine? Palatak nito sa kanya habang hawak-hawak ang nasaktang tenga. Magiging housemaid na nga ang beauty ko? May gana ka pang tumawa dyan? Nakasimangot na wika niya kay Jade. Anong masama kung tumawa man ako? Nakataas ang kilay na wika ni Jade. Para kasing pinagtatawanan mo ang sinapit ko. Nakasimangot pa rin na wika niya. At ang magaling niyang kaibigan ay tumawa pa nga. Tumigil lang ito sa pagtawa nang tiningnan niya ito ng masama. Kinuha ni Jade ang order nitong cappuccino na nakalapag sa mesa. Saka ito sumimsim mula roon. Dapat nga masaya ka pa dahil hindi itinuloy ni Baron yung pagsampa niya sa iyo ng demanda sa kasalanan mo sa kanya, ani ni Jade. Paano ako magiging masaya, Jade? Aalipinin ako ng lalaking yon. Himutok ni Celine. Walang dapat na ikasaya si Celine sa sitwasyon niya ngayon dahil kahit saang anggulo tingnan, kaliwa kanan, gilid, harapan man at likod ay agrabyado pa rin siya. Well, wala namang masisisi si Celine sa nangyari. Kasalanan naman kasi niya ang lahat. Kung sana, hindi niya tinakasan iyong naging kasalanan niya kay Mr. Lamborghini, ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Now, she will pay all the consequences on what she did. Kung ganoon kagwapo at kahit ang lalaking mag-aalipin sa'yo, aba, huwag ka na magdalawang isip at magpakipot pa. Sunggaban mo na agad, with open arms and open. Hindi nito natapos ang ibang sasabihin nang ibeto niya rito ang tissue paper na dinampot niya sa mesa. Pinandilatan niya din ang kaibigan. Mabuti na rin at kokonti ang customer sa loob ng coffee shop sa araw na iyon dahil nakakahiya naman kung maririnig nila ang pinagsasasabi ni Jade sa sandaling iyon. Yung boses mo, hinaan mo. Sita ni Celine kay Jade. Ngumiti lang ito sa kanya bago ito muling sumimsim ng inorder nitong cappuccino. Alam mo, my dear friend, huwag mo nang intindihin kung gawin ka mang katulong ni Baron ng 2 weeks. Mas mabuti na yon kaysa ituloy niya ang demanda. Kasi kapag nagkataon, baka umabot pa iyon sa kaalaman ng mga gulang mo. Alam mo na siguro ang susunod. Sabi nito, sabay kibit balikat. Bilang kaibigan ni Jade ay alam nito ang warning na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Alam nito na kapag may kapalpakan na naman siyang nagawa sa lungsod, ay papauwiin na siya rito sa probinsya nila. Alam din ni Jade ang susunod na mangyayari kapag nagkataon. Tumango si Celine bilang sagot. Kaya nga pumayag ako maging housemaid niya. Mabilis lang naman lumipas ang araw. Baka pagising ko isang araw, tapos ko na palang pagbayadan yung kasalanan ko sa kanya. Aniya, saka siya bumuntong hininga. So, doon ka muna titira sa kondo niya ng 2 linggo? Tanong ni Jade, maya-maya. Tumango muli siya. Iyon din kasi ang sabi ni Baron sa kanya nang matapos silang mag-usap. Kailangan niyang tumira sa kondo nito ng 2 linggo para magampanan niya ng maayos ang magiging trabaho niya. Mabuti na lang at katatapos lang ng gallery niya. Wala siyang pagkakaabalahan sa susunod na mga araw. Paano ang Kuya Anthony mo? Paano kung pumunta siya sa kondo mo at hanapin ka? Napag-isipan ko na ang bagay na yan. Ani niya kay Jade. Mamaya ay tatawagan ko siya. Sasabihin mo sa kanya ang totoo? Nakataas ang kilay na sabi nito. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Siyempre hindi no? Sagot ni Celine. Kilala mo naman si Kuya Anthony, hindi ba? Kapag nalaman ni Kuya ang bagay na to, hindi mo siya mapipigilang makialam. Aniya. Baka sa halip na makatulong siya sa akin, ay baka mas lalo lumaki ang problema ko. Patuloy niya. Masyado kasing overprotective ang nakakatandang kapatid sa kanya. Dahil pareho silang naninirahan sa lungsod, ay dito siya hinabili ng mga magulang. Twice a week pumupunta ang kuya niya sa kanyang kondo para kamustahin siya.
Kahit abala din ito sa trabaho, ay naglala nito ng oras para makita at magkasama silang dalawa. Lagi nga nitong ibinibilin sa kanya na lagi daw siyang mag-ingat, lalong-lalo na kapag hawak niya ang manibela. At kung may pupuntahan daw siya na malayong lugar, ay dapat ipaalam niya rito, lalong-lalo na kung sino ang kasama niya para hindi daw ito mag-alala. At alam din ni Celine na inire-report nito ang bagay na iyon sa kanilang ina. Ibinagsak ni Celine ang sarili sa sofa sa kanyang kondo. Pagkarating niya roon, matapos niyang makipagkita sa kaibigang si Jade. It was very tiring day for her. Wala naman masyadong ginawa si Celine sa araw na iyon, pero napagod siya. Nakausap lang naman niya si Baron at ang kaibigan niya, pero pakiramdam niya, lahat ng lakas niya ay biglang nawala sa katawan. Para siyang cellphone na na-drain ang battery. Marahang bumuntong hininga si Celine. Bumangon siya mula sa pagkakahiga sa sofa. Dinampot niya ang shoulder bag. Nabasta na lamang niya initsya kung saan at kinuha mula roon ang kanyang cellphone. Kailangan pala niyang makausap si Kuya Anthony para makapagpaalam. Pero bago niya idaya lang numero nito, ay nagpractice pa si Celine kung ano ang sasabihin sa kuya niya. Kung ano ang isasagot niya sa posibleng itanong nito sa sasabihin niya. Nang makapag-practice na si Celine, ay idinayalan niya ang numero ng nakakatandang kapatid. Nakatatlong ring iyon bago nito sinagot ang tawag niya. Anong problema, Celine? Bungad na tanong ni Anthony sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Celine ang mapangiti dahil doon. Wala akong problema, kuya. Sagot niya. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa muling pagsisinungaling niya sa mga taong malapit sa kanya. Kinakailangan naman niyang gawin iyon para sa kapakanan niya at para na rin hindi mag-alala ang mga ito. So bakit ka napatawag? Ani ni Anthony. Bawal na bang tawagan ng kuya ko ngayon? Nakataas ang kilay niya kahit hindi nito iyon nakikita. Celine smiled when she heard him chuckle over the phone. Sige na Celine, direktahin mo na ako kung ano ang gusto mong sabihin, kung bakit ka tumawag. Okay, magpapaalam sana ako. Where are you going? Putol nito sa akmang sasabihin niya. I'm going to Batangas tomorrow, she answered. Anong gagawin mo roon? Vacation, tanging sagot niya. Ayaw niyang dugtungan ng sagot, mahirap na, baka mahalata nitong nagsisinungaling siya. Kilala pa naman niya si Kuya Anthony niya. Sinong kasama mo roon? Tanong muli nito. Mag-isa lang ako. Mag-isa ka lang? Ulit nito sa sinabi niya. Oo. Bakit ang tipid ng sagot mo? Napakamot ng kilay si Celine sa sumunod na tanong ng kuya niya. Sinasagot ko lang naman ang mga tanong mo sa akin ha. Nakangiwing wika niya. May inililihim ka ba sa akin, Celine? Maya-maya ay tanong nito. Wala ha? Defensive na sagot niya. Natutop agad niya ang bibig. Kuya Anthony, wala akong inililihim sa'yo no? Gusto ko lang namang magbakasyon. Gift ko na rin to sa sarili ko matapos yung gallery. Paliwanag niya. Okay, basta inform mo ako kapag nasa Batangas ka na at mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Kapag nagkaproblema ka, itawag mo sa akin. At napangiti si Celine. I will, kuya. Nakatayo si Celine sa labas ng condo unit ni Baron. Nanatili siyang nakatayo at nakatitig sa nakasarang pintuan ng sa kanyang harapan. Ngayong araw na napag-usapan nila ni Baron na mag-uumpisa siya bilang housemaid nito. Umpisa na rin ng paghihirap niya. Huminga ng malalim si Celine bago niya pinindot ang doorbell. Naghintay siya ng ilang minuto para pagbuksan siya ng pintuan. Pero 5 minuto na lumipas pero wala pa rin nagbubukas ang pintuan para sa kanya. Maaga sigurong umalis yun, bulong ni Celine sa sarili. Bumuntong hininga siya. Binuksan niya ang handbag at kinuha mula roon ang susing ibinigay sa kanya ni Baron kahapon. Sabi kasi nito na baka hindi daw niya ito maabutan sa kondo nito kapag pumunta siya roon dahil maaga daw itong umaalis ng kondo nito. Kaya ibinigay nito sa kanya ang isang duplicate key just in case na hindi niya ito maabutan o madatnan. Mabuti na lang at naisipan ni Baron na bigyan siya ng duplicate key dahil kung hindi ay baka maghintay pa siya doon ng matagal. Isinuksok ni Celine ang susi. Pagkatapos niyon ay ipinihit niya ang seredora para buksan niyon. Pagbukas
ay kinuha niya ang bitbit na traveling bag na naglalaman ng mga gamit niya bago siya tuluyang pumasok sa loob. Iginala ni Celine ang tingin sa kabuuan ng condo unit ni Baron. Malaki, maganda at maayos, at higit sa lahat ay malinis iyon. Napangiti si Celine ng pagkatamis-tamis. Iisa lang kasi ang ibig sabihin niyon. Hindi siya mahihirapan na linisin ang buong bahay dahil malinis iyon. Maya-maya ay napalingon si Celine sa kanyang gilid nang maramdaman na may bumuka sa pintuan. Paglingon niya, hindi niya napigilan ng mapatili sa nakita. Iyon na yata ang pinakamalakas sa itinili niya sa buong buhay niya. Kulang na lang kasi ay lumutang lahat ng ugat niya sa katawan. "Will you stop yelling?" Kunot noon na wika ni Baron sa kanya. Tumigil naman si Celine sa pagtili pero nanlalaki naman ang mga mata niya. Hindi naman niya masisisi ang sarili kung ganon man ang naging reaksyon niya nang makita niya si Baron. Paano ba naman siya hindi titili ng malakas? Paanong hindi man lalaki ang mata niya? Nakahubad baro ang lalaki. Wala itong suot na pang-itaas, kaya kitang-kita ng mata niya ang magandang hubog ng katawan nito at ang board chest nito at isama na ang six-packs abs nito. Naka-light gray strip pajamas din ang binata. Halatang bagong gising lang si Baron dahil magulo pa ang buhok nito at lalong nadagdagan ng sex appeal nito dahil doon. Pero bigla siyang nakaramdam ng bahagyang alinsangan sa katawan at nang mapagdako ang mata ni Celine sa mukha ni Baron at nang maghinang ang mga mata nila ay hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Kakatuwang isipin pero naging abnormal ang tibok ng puso niya ng sandaling iyon. She couldn't take off her eyes on him too. Para bang may magnet na naghihila sa kanyang mga mata na makipagtitigan kay Baron. Para ding may mahika ang itim na mata nito dahil may pumupukaw itong emosyon at damdamin na hirap niyang intindihin. Hindi kasi niya maipaliwanag ang sarili kung ano iyon. Marahang ipinilig na lamang ni Celine ang ulo para iwaksi ang mga iniisip niya. "You're early." Napakurap-kurap si Celine nang marinig ang baritonong boses ni Baron at aaminin ni Celine sa sarili na maganda at masarap pakinggan ang boses nito. It's like music on her ears. "Good morning, Brian." Sir," bati ni Celine sa halip na sagutin ang sinabi nito. Tinunguan lamang siya ni Baron bago ito humakbang papunta yata sa kusina. Sinundan naman ni Celine ng tingin ang nakatilikod na bulto ng binata. Pinunasan ni Celine ang imaginary pawis sa kanyang noo habang sinusundan pa rin ng tingin ang magandang hubog na katawan ni Baron. "Take a seat." Utos ni Baron kay Celine habang iminimwestra nito sa kanya ang mahabang sofa sa kanyang harapan. Umupo naman siya roon pero nanatiling nakatayo si Baron sa harapan niya at nakahalukip-kip. At dahil matangkad ito ay kailangan pa niya itong tingalain. Nakasuot na ngayon si Baron ng puting t-shirt but is still wearing his light gray strip pajamas. "Alam mo naman kung ano ang magiging trabaho mo rito." Simula ni Baron. Tumango si Celine dahilan para ipagpatuloy ng binata ang pagsasalita. "You're going to be my housemaid for 2 weeks. Kapalit na naging kasalanan mo sa akin." Pagpapatuloy nito. Nanatili naman siyang nakikinig sa sinasabi nito. At nanatili din siyang nakatitig sa gwapong mukha nito. Pinagmamasdan niya ang bawat pagbuka ng bibig nito habang nagsasalita. Kahit sa ang anggulo ay gwapo pa rin ito sa paningin niya. Hindi nakakasawa ang kagwapuhan ng binata. Kahit tingnan pa niya ito ng buong magdamag. "You need to cook breakfast and dinner. Hindi mo na kailangan magluto ng lunch for me dahil hindi naman ako umuwi o kumakain ng lunch dito sa condo. Pero magluto ka para sa'yo. Para may makain ka habang nandito ka sa bahay ko." Lihim na napangiti si Celine sa sinabi ni Baron. May concern din pala sa katawan ang lalaki. Akala niya ay wala. "Ikaw din ang bahala sa kaayusan at kalinisan ng buong bahay." Wika pa ni Baron. "Pati ang kwarto mo, sir?" Hindi niya napigilang itanong. Baka kasi mamaya hindi siya entitled na pumasok sa loob ng kwarto nito. Karamihan kasi sa mga lalaki ay ayaw ng ibang tao na may pumapasok sa kwarto ng mga to. Well, meron namang exception of the rule ang mga lalaki, ang mga girlfriend at mga flings nila.
Ikaw ang bahala sa kaayusan at kalinisan ng buong bahay. Ulit na wika ni Baron. So, that means it includes my room. Understood? Dugtong na wika nito. Ibinaling naman ni Celine ang mukha sa kanyang gilid para itago ang pagsimangot niya. Malay ko ba? Maya-maya niyan ayaw mo akong pumasok sa kwarto mo. Naiinis na bulong niya. Were you saying something? Ibinalik niya ang tingin kay Baron. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. She smiled at him sweetly, pero sa kaloob-looban niya ay minumura niya ito. Naiintindihan ko, sir. Sa halip ay sagot niya kay Baron. Nakakunot ang noo pa rin ni Baron habang nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ikaw din ang bahala mag-grocery sa mga kakailanganin dito sa bahay. You don't need to wash my clothes dahil may binabayaran ako para gawin iyon para sa akin. Iyon lang po, sir? Tanong niya. Baka kasi may nais pa itong idagdag sa magiging trabaho niya. I almost forgot. Maya-maya ay wika ng binata. Okay, brace yourself, Celine, for another set of work, sabi niya sa isipan. Ayoko na may ibang taong pinapapasok rito sa loob ng kondo ko, lalo-lalo na kung lalaki yon. Maliwanag? Ani ni Baron. Tumango-tango naman siya. Clean as sparkling water, sir, sabi niya kay Baron. May sasabihin pa po ba kayo? Wala na, maikling sagot nito, bago ito umalis sa harapan niya. Hindi man lamang nagpaalam ng maayos sa kanya, nagpakawala na lang si Celine ng marahang buntong hininga bago niya tinawag ang pangalan nito dahilan para huminto ito sa paglalakad. Sa lubong ang kilay na lumingon ito sa kanya. What? Pag-angil na tanong nito. Gusto din niyang angilan ito pero nagpigil lang siya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Sambit niya. If you want to say something, just say it, woman. Hindi iikot ang buong oras ko sa'yo. Masungit na wika ni Baron. Saan po ang magiging kwarto ko habang nagtatrabaho ko bilang housemaid mo ng 2 linggo? Nakasimangot na tanong niya kay Baron. Hindi mapigilang mapataas ang kilay ni Celine nang makitang sinapo ni Baron ang noo nito. Narinig niyang napabuntong hininga ito. Follow me, woman. Wika nito bago ito nagsimulang naglakad. Nakasimangot pa rin kinuha ni Celine ang traveling bag na nakalapag malapit sa sofa at sinundan si Baron. Kulang na lang ay magdabog siya habang sinusundan niya si Baron. Huminto si Baron sa isang kwarto katabi ng pintong nilabasan nito kanina. Binuksan ni Baron ang pintuan. Ito ang magiging kwarto mo habang narito ka. Pagkasabi niyon ay agad siya nitong tinalikuran. Akmang bubuksan ni Baron ang pintuan ng kwarto nito nang tawagin niya ulit ang pangalan nito. Napahinto ito sa akmang pagbukas at nilingon siya, as usual, sa lubong na naman ang kilay nito, pero wala siyang pake. My name is Celine, not woman, sabi niya. Hindi niya hinintay pang magsalita o mag-react ito. Pumasok na siya sa kwarto na inilaan ni Baron sa kanya at isinarado ang pintuan. Pagkasarado ay automatikong hinawakan ng kaliwang dibdib sa lakas ng dagundong niyon. Grabing Baron yun ah, iiling-iling na wika niya habang humahakbang siya palapit sa kama. Grabing magpalakas ang kabog ng dibdib, dugtong niya habang umupo siya sa gilid ng kama. Tanging si Baron lang kasi ang nagpapakabog ng ganoon sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Celine, then she scanned the room. Napataas ang isang kilay niya. Natapos niyang igala ang buong tingin sa loob ng kwarto. Para kasing hindi maid's room ang kwartong inilaan ni Baron para sa kanya. Parang guest room iyon sa laki at ganda rin. Napadako ang tingin ni Celine sa inupuang kama. Maganda, malambot at malaki din iyon. Tulad ng kama niya sa kwarto. Well, mabuti na rin iyon. At least, hindi siya mahihirapang matulog. Tumayo na si Celine sa pagkakaupo. Binuksan niya ang traveling bag at inilabas niya ang dalang mga gamit. Una niyang inilabas ang art materials at sketchbook niya. Nagdala siya niyon para naman hindi siya mainip kapag tapos na siya sa trabaho niya o wala siyang ibang ginagawa. Maingat na inilapag iyon ni Celine sa ibabaw ng kama. Sunod niyang inilabas ang mga damit niya. Inilagay niya iyon sa cabinet na naroon sa kwarto.
Malapit na siyang matapos nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan ng kwarto. Dali-dali siyang humakbang patungo roon at binuksan ang pintuan. Pigil ang hininga ni Celine nang mapagbuksan niya si Baron ng pinto. Hindi niya maiwasang mapagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Mamasa-masa pa ang buhok ni Baron. Naamoy din niya ang sabon na gamit nito and his manly scent. Baron is now wearing a white long sleeve. Nakasampay sa balikat nito ang black suit nito. Para sa kanya ay walang panama ang mga Hollywood actors and supermodel sa gwapong lalaki na nasa harapan niya. Napasipol tuloy si Celine sa isipan. I'm going to office now. Ikaw na ang bahala rito. Ani ni Baron sa seryosong tinig. Nakita niyang may dinukot ito sa suot nitong slacks. Mula roon ay inilabas ito ang wallet nito. Binuksan ito iyon at inilabas ito ang ilang nilibuhin, saka nito inabot iyon sa kanya. Tiningnan lang naman ni Celine ang mga iyon. Walang laman ang fridge at cupboard. Bahala ka na mag-grocery. Ani nito. Sa pagkakataong iyon, ay kinuha niya ang perang inabot nito. Isarado mo ang pintuan pagkalabas ko. Dagdag na wika nito, bago ito tumalikod. Hindi na naman nagpaalam. Nangingit-ngit na wika niya sa isipan. Gayunpaman, ay sinundan niya pa rin ito ng tingin para ihatid hanggang sa may pintuan. Ingat sir, hindi niya napigilang sabihin iyon rito nang buksan nito ang pintuan. Pigil ni Celine ang sariling huwag mapasinghap nang lingunin siya ni Baron. His expressive were now soft o baka naman namamalikmata lang siya. Walang sinabi si Baron, sa halip ay tumangulang ito bago ito tuluyang lumabas sa pintuan ng kondo nito. Nasundan lang ni Celine ang papalayong figura nito.